So guys, magandang gabi. Ngayon, ito yung comparison ng dalawang receiver namin. Yan. Layo ko na konti. Bale, ito yung Homura. Yan. Ito yung Homura na model. Ito naman yung Gambit. So, ang pagkakaiba niya, yung size saka yung design. Magkaiba na sila. Halos. Malaki na yung diferensya nila. Yung plenum niya, talagang sobrang laki na. Bali, ito pala yung ang updated namin na Gambit is yan, single na. Dati kasi yung lock nito is dalawa. So yung plenum nito umatras dito ng bahagya kaya malaki na yung plenum niya kumpara mo sa dati. Yung sa taas niya umaba na siya ng almost 6. Yan. Yung dito yung plenum niya, humaba rin to. Ang butas nito is nasa 18.6 mm. Yung lalim nito is 11 cm yung lalim nito. Kumpara mo sa standard namin dati, hanggang dito yung ano niyan, yung cut ng trigger. So nag-adjust na kami diyan para mas malaki yung plenum niya dito sa baba, tapos mas mahaba sa taas. Kaya mas malaki to kung ikukumpara sa dati namin na ano. Yan. Malaki na siya. So, ang pinagbago nito yung ano niya, yung trigger niya. Ang dati, nagagasgas yan dito. Yan, sa kabila. So, ngayon hindi na yan gumagasgas kasi meron na siyang, binago na yan sa loob. Pati yung housing nito, binago na rin. Yan, mas mataas na to. Yung center ng palo niya, nasa center na talaga. Tapos na-adjust to. Same pa rin. Same dati. Ito yung adjustment niya. Yan. Sa ilalim. Yung lock niya is isa na lang talaga. Yan. Yan yung standard. Mas mahaba. Mas maganda. Kaya kukumpara mo sa Homura. Napakaliit lang ng Homura. Na-discuss ko na rin to yung Homura dati sa previous natin na video. So, yan. Pero yung Homura na to, konti lang yung diferensya niya dun sa standard dati namin na Goku. Konti lang yung halos diferensya niya kasi yung plane na rin dito, single lock na rin siya. So, mas malaki na rin to. Halos same sila ng Goku. Konti lang yung diferensya nila. 18 inches yung butas. Yan. Kung sa power din, malakas din to ang power nito. Pero advantage lang talaga pag naka-standard ka is yung plenum niya kasi napakalapad nito. Kung kukumpara dito sa Goku. Same din yung ano niya, ang mechanism ng trigger niya ng Homura. Kaparehas din yan sa standard. Pero yung design ng hammer is magkaiba. Magkaiba sila yung design ng hammer. Tingnan natin to. Hindi na rin yan sumasayad. Yan. All stainless yan. So, single lang lahat. Napaka-smooth yan. So, na-adjust yan. Pwede mo siyang i-adjust. Sa pinaka-smooth. Same din dito. Yan. Balik na natin to. Yan. Ang pinaka-advantage ng
Ito, yung gambit, mahaba talaga siya. Tapos, malaki yung plenum niya. Yung hammer niya, mas maganda yung design. Yung rail niya sa taas, 4 yung lock. Ito, tutol lang to. Tapos, meron siyang pang-advance sa dulo. Kaya hindi kami naglagay dito ng parang same nito. Kasi nga, ito na yung standard. Ito na yung pinaka-budget meal talaga. So, hindi na siya talaga pwede lagyan dyan. Tapos, yan yung trigger, housing. Magkaiba yan sa Homura. Ang kanilang rail, magkaiba rin. Yan. Malayo. Mas maganda yung standard na gambit. Tapos, yung dito niya, bago na rin yan, ito. Para siyang dati kasi hindi yan parang flat lang siya na kinat. So ngayon meron na siyang parang slope na dito. Yan. Tapos ganyan kakapal yung niya, yung dito. Parang extension niya sa rail. Kung in case na yung scope mount mo bitin, katulad nito, pang lang, pang budget meal lang, kaya may clearang. Pero kung sa power, malakas din to yung Homura, malakas din to. Same sila ng magkaparesan sila ng internals niyan. Stainless din yung lock niya, yung valve niya stainless din yan. Yung lock ng valve nito is napakaganda rin. Subukan natin din to pag nagka-time ako. Gawa ko ng video to yung lock niya. Kahit na 10 pumps or 100 PSI pababa. I-test natin kung sumisingaw. Yan. Same din, meron siyang bleeder dito. Meron din niyang Homura na bleeder. Yan. So, yan lang. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung diferensya niyang Homura saka yung gambit na standard. So, magkaibang magkaiba. Yan yung pagkakaiba nila.